Mahal ko ang aking bayan. Pagkat utang ko rito at magiging utang pa ang aking kaligayahan. Marami akong kapaniwalaan sa Diyos, sapagkat nawalan ako ng pananalig sa tao. Halos 7 taon na akong naiwalay sa aking bansa. Ang sabi ng ilan, marahil nakalimutan mo na ang lahat tungkol dito. Medyo ang kabaligtaran. Kahit na ang aking bansa ay tila nakakalimutan ako, lagi kong iniisip ito. Ang maging masaya ay hindi na mahuhulugan magpakasawa sa kamangmangan. Hindi ang kriminal na papawi ng pagod ng iba, ngunit ang mga taong matatag. Ang mga tao ay hindi nagrereklamo dahil wala silang tingin. Sinabi mo na hindi sila nagdurusa dahil hindi mo nakita ang kanilang mga puso na nagdugo. Napansin ko na ang kanluran o pagdurusa ng bawat tao ay nasa direktang proporsyon sa mga kalayaan nito o sa mga pagpiling nito na naaayon sa mga sakripisyo o pagtamak sarili ng mga ninuno nito. Mahal kong Maria Clara. Ay, nakakakit. Anak ko, hindi ka ba nagsasawa sa pagbabasa sa mga sulat ni Crisóstomo Ibarra? Hindi po, Papa. Pwede akong mamukay araw-araw na ito lang aking binabasa. Ang kanyang mga sulat para sa akin ay parang tinapay. Binubusog nito ang aking puso at kaluluwa. Kailan kaya siya babalik? Anak ko, huwag ka sanang mabibigla sa aking balita. Ano po iyon, Ama? Si Ibarra, babalik na sa Pilipinas. Ha? Talaga? Kurutin niyo po ako, Ama. Sampal-sampalin niyo rin ako para malaman kong hindi lang ito isang panaginip. Hindi ka nananaginip, anak. Hindi ka nananaginip. Ang saya-saya ko, Ama. Mas masaya pa kaysa sa mga ibang nagsisikantahan tuwing umaga. Kailan kaya siya babalik? O anak, huwag ka namang malungkot. Hindi po, Ama. Tears of joy po ito. Nakapaghintay ako ng 7 taon sa kanya. Ito pa kayang 7 araw lang. Masaya ako, Ama. Masayang masaya. Masaya din ako para sa iyo, anak. Mga mangmang ang mga Indio at pinatunayan ng ating 20 paglilingkod sa bayan ng San Diego. Wala silang modo at nakakabwisit. Makasalanan sila at hindi sila marunong mangumpisal. Padre Damaso, tayo nasa isang bahay ng isang Indiyo. O ano naman ngayon, totoo naman sila na mangmang sila. Magandang gabi sa inyo. Kinagagalak kong ipakilala sa inyo ang anak ng aking yumaong kaibigan na si Crisóstomo Ibarra. Magandang gabi sa inyo. O Padre Damaso, Ang matalik na kaibigan ng aking ama. Isang matalik na kaibigan ng aking ama. hindi ako bingi. Narinig ko ang iyong mga sinasabi, pero nagkakamali ka. Hindi ko naging kaibigan ng iyong ama. Ikaw ba ang anak ni Don Rafael Ibarra? Hindi po kayo nagkakamali. Maligayang pagbabalik sa Europa. Kilala ko ang iyong ama. Tama na muna ang pag-uusap dahil nakahanda na ang inyong hapunan. Ano ba naman si Kapitan Tiago? Hindi man lang ako pinapakilala sa mga babae. Magandang gabi, Pinipin. Ako si Crisóstomo Ibarra. Ano ba? Ganyan magandang trato sa mistisa? Bulag ka ba? Hindi naman ako bulag, sa katunayan na mas malino pa ang aking mga mata. Pinagmamasdan ko lamang kasi ang mga kulot mong buhok. Ay,
Alam kong maganda ako, pero hindi ibig sabihin, pwede mo nang binagalang ang mamahaling saya ko. Padre Damaso, dito ka na maupo. Hindi, ipagpatuloy mo na yung planong umupo sa silya niyan. Sige na, matatanggap ko naman kahit umupo ka. Hindi, ikaw nararapat umupo sa silya niyan. Ikaw ang mas malapit sa pamilyang Santiago. Pero ikaw ang padre sa lugar na ito. Malis ka na lang at ako na lang maupo. Kailan ka ba pumunta sa Europa? 7 taon nang nakakaraan. Nakalimutan mo na siguro ang ating bansa. Sa totoo lang, lagi kong iniisip ang Pilipinas. Ako yata ang nakalimutan ng bansang ito. Ano naman ang pinakamagandang lugar na nabisita mo? Pinag-aralan ko ang bawat bansa at nalaman kong may pagkapareho. Ang tema ng kabuhayan, politiko, at relihiyon ng nalaman ko ang kalayaan o ang pagkaalipin ng isang bansa ang nadidikta ng kasaganahan o paghihikahos nito. Iyan lamang ang nalaman mo? Sinayang mo lang pala ang iyong pera sa pagpunta sa mga walang kwentang lugar. Kung itatanungin sa mga bata, siguro alam din nila. Mauna muna ako't kakarating ko lang kanina at meron pa akong aasikasuhin. Hindi ako papayag. Malapit nang dumating si Maria Clara. Pupuntahan ko na lang po siya bukas naman. Nakita niyo ba iyon? Nakita niyo? Ganyan kabastos mapag-aralan ninyo pag pupunta kayo doon sa Europa. Kung hawak ko lang ang gobyerno, ipagbabawal ko ang pagpunta doon. Ay, 7 taon akong nawala. Wala man lang masyadong nagbago dito. Nakakalungkot naman. Binata, naging kaibigan ako ng iyong ama. Mukhang kilala niyo ang aking ama. Pwede ko bang itanong kung paano namatay ang aking ama? Hindi mo alam? Alam mo naman siguro kung saan siya namatay. Hindi ko din po alam. Wala man lang ba nagsabi sa iyo na namatay ang iyong ama sa bilangguan? Sinong namatay sa bilangguan? Ang iyong ama. Ano? Anong sinasabi mo? Inaasar mo ba ako? Kilala mo ba ang aking ama? Hindi ba sabi mo kanina ikay anak ni Don Rafael Ibarra? Bakit siya namatay sa bilangguan? Kahit marangal ang iyong ama, nagkaroon din siya ng mga kaaway. Meron isang alteryo na humabol sa mga batang nag-aasar sa kanya. Kamalasan, nakialam ang iyong ama. Maya-maya'y namatay ang artilyero dahil sa apoplexy. Napagbintangan ang iyong ama dahil sa kanyang mga kaaway. Hindi siya nakalaya at sa kasamaang palad sa bilangguan na siya namatay. Bakit ngayon ko lang to nalaman? Nakikiramay ako. Crisostomo, my one and only Crisostomo. Sa dinami-rami ng babaeng nakilala mo sa iba't ibang bansa, hindi mo ba ako nakalimutan? Makakalimutan ba naman kita? Wala akong kapangyarihan para hindi kita isipin. Tingin ko, parang ikaw ang poetic incarnation ng ating bansa. Lagi din kitang naiisip. Kahit naipilit kong alisin ka sa aking isipan ay hindi ko magawa. Naalala mo yung mga araw na nag-away tayo? Naalala mo nung isang araw na nagalit ka? Naglagay ng korona ng orange na bulaklak sa ibabaw ng ating ulo. Pero pinuhay yun ng nanay mo at pinagdirik para gawing gogong. Umiyak ka nun pero tumawa ko, kaya nagalit ka sa akin. Noong hinatid mo ako sa amin, naglagay ako ng korona ng dahon sa iyong ulo. Natuwa ka't nagpasalamat. Kaya iyon, nagbati ulit tayo. Meron akong ipapakita sa iyo. Ito yung dahon na nilagay mo sa aking ulo. Ay, itinago mo pala ito? Siguro nga ay napaka-importante ko sa'yo. Ako nga din eh. Memorize ko pa rin yung sulat na pamamaalam na binigay mo sa akin. Nakasulat doon, mahal kong Maria Clara. Ikinalulungkot ko na kailangan ko nang umalis.
sinabi kasi ng naboboring ka na ba sa akin? Pasensya ka na, mahal. Nakalimutan ko ang tungkulin ko dahil sa'yo. Kailangan pang puntahan ang puntod ng aking ama. Ay, ganun ba? Ito, ilagay mo sa puntod ng iyong ama. Mag-iingat ka. Mag-iingat ako para sa iyo, mahal. 7 taon kami hindi nagsama, tapos itong pag-uusap namin, hindi man lang niya pinatagal ng 7 minuto. Maria Clara, umiyak ka ba? Hindi po. Nandyan ang puntod ng iyong ama sa likod ng malaking cross, Senyor. Naalala ko dito iyon, pero nasira na ang lupa. Nasaan ang puntod na may markang cross, nakatuhod at may tumutubong bulaklak? Yung cross na sinunog ko? Sinunog? Bakit? Kasi pinag-utos silang padre. Maipapakita mo naman siguro kung saan ang puntod. Senyor, wala na doon ang bangkay. Ano? Anong sinabi mo? Tanga ka ba? Wala pang 1 taong lumipas simula na inilibing yon. Inutusan lang ako ng padre. Sabi niya dalhin ko daw sa sementeryo ng mga insect. Ano? Ginawa mo yon? Huwag kang magalit, senyor. Hindi ko naman siya gilibing sa libingan ng mga insect. Buti naman at hindi mo yung ginawa. Umuulan kasi noon, kaya initapon ko na lang sa ilog. Ano? Inutil ka? Wala kayong karapatan para gawin niya sa aking ama. Ang dapat kainin ng mga anak ko ay kinain ng asawa ko. Ngunit wala man lang siyang tinira. Inubos niya lahat. Inay! Inay! Oo ang anak ko! Huwag po kayong matakot, Inay. Nasa simbahan po si Crispin. Anong ginagawa niyo doon? Anong nangyari sa'yo, anak ko? Nadapa ka ba? Binaril po ako ng mga gwardya. Buti na lang at nakaligtas ka. Bakit pala nasa simbahan si Crispin? Napagbintangan ko siya nagnakaw ng 2 unsa. Nagnakaw? Mabait si Crispin at hindi porkit mahirap tayo ay tayo dapat ang kanilang pagbintangan. Inay, paano kaya kung kausapin ko yung anak ni Don Rafael para matulungan tayo? Ayoko nang magsakristan. Magpapastol na lamang ako ng baka at kalabaw. Paglaki ko, hihiling ako ng lupa kay Ibarra. Pag-aaralin natin si Crispin sa Maynila, makakaahon din tayo sa kahirapan, Inay. Oo, anak. Saan ko pwedeng ilagay ito? Kahit saan. Nandito ba si Crispin? Si Crispin, nandito siya kanina, pero tumakas sila kasama ang kanyang mga ninakaw. Pupunta na siguro sa bahay ninyo ang mga gwardya. Hanapin mo ang mga anak mo. Kaliphasan kasi barumbalo ang kanilang ama. Huwag kang umiyak dito. Umiyak ka sa labas. Ikaw ang ina ng mga magnanakaw. Ina ng mga magnanakaw? Nasaan ang perang ninakaw ng mga anak mo kagabi? Hindi magnanakaw ang aking mga anak. Kahit sila'y nagugutom, hindi porket mahirap kami ay agad niyo kami pagbintangan. Mahirap kami pero hindi kami magnanakaw. Sumama ka sa amin! Bitawan niyo ako! Crispin? Basilio, saan kayo? Crispin? Ito ang damit ni Basilio! Anak ko! Basilio, hindi ito maaari! Hindi ito pwede! Basilio! Basilio, ang anak ko! Basilio! Kumain lang po kayo, Teniente Alpadre Salvi. Maraming salamat at pinanggap niyo ang aking anak sa aking maliit na salo-salo. Ibarra, nalaman mo ba yung tungkol sa kriminal na umatake kahapon kay Padre Damaso? Saluhin mo na. Yung umatake kay Padre Damaso, pinatake si Padre Damaso? Ay nga pa rin, sir, sa kama.
Ang sinabing gumawa nun ay si Elias. Sino? Si Elias? Nagkakamali siguro kayo. Si Elias na nagmaneho ng bangka natin kanina. Kasama niyo siya kanina, malaking kakalakan niyo. Hindi namin naisip na kriminal pala yung kasama namin kanina. Mukhang hindi. Mabuti hindi kayo nasaktan. Pakainin natin siya. Madilim na ang gabi at wala pang mga anak ko. Sisa ang pangalan niya, di ba? Yan ang inagalapit na nagsimulan mo ng nakaw. Hindi niya pa Kawawa naman siya. Sige, Crisostomo. At sasamahan mo lang ang kaibigan ko. Maliligo na rin ako. Sige, mga ko. Baligo pa. Sige, mauna na ako sa inyo. Senyor Ibarra, may bisita po kayo. Sige, papasukin. Sige po. Elias? Niligtas mo ang buhay ko noon, kaya niligtas ko din ang sa iyo. Pero kalahati pa lang nang nabayaran kong utang sa iyo. Kahit huwag mo muna akong pasalamatan, may papagawa pa ako sa iyo. Magsalita ka. Huwag mong sabihin sa iba ang mga babalang sinabi ko sa iyo. Anong ibig mong sabihin? Meron kang nakaraan. Ang iyong lolo at iyong amay may mga kaaway. Kilala mo ang mga kaaway ko? May kilala akong isa. Huwag mong kakalimutan ang mga sinabi ko. Iligtas mo ang iyong sarili para sa kapakanan ng bansa. Kailan tayo ulit magkikita? Kung kailan mo gusto. Kung kailangan mo ako, nandito lang ako para sa iyo. Gagawin ko ang lahat para iligtas ka. Babayaran ko ang utang ko sa iyo hanggang sa aking kamatayan. Ganon din ako sa iyo, Elias. Tungalay kong arana para sa dalagang walang kasing ganda ang mayroon. O anak, huwag ka namang malungkot. Hindi po, pa. Sampal-sampalin niyo rin ako para malaman kong hindi lang ito isang panaginip. Oh my God! Padre Damaso. Tulikan na po nila na sinti. Padre Damaso. Magandang gabi sa inyo. Lahat. A few moments later. Kinagagala ko ipakilala. A few inches later. Kinagagala ko sa inyong lahat ipakilala. 2 hours later. Kinagagala ko ipakilala sa inyo ang anak. 1 eternity later. Kinagagala ko ipakilala sa inyo ang anak ng umawang kaibigan. At pinatunayan niya ang aking 20 pangliligon sa bayan ng San Diego. Ano ang sa inyo? Natamimi kayo. Action! Nandyan. Ha? Bahay, kapitana! Madaputin mo ako! Action. Sabihin mo ang totoo kung ayaw mo. Oh my God! Wow! Basilio,
Crispy? Salong try mo na. Hindi naman tagi kay Padre Damaso. Elias? Wait a minute. Ganun din ako sa'yo, Elias. That's great. Do ba 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 do.